Chest in mga kapatrol, maglalaro ang NBA star ng Poland na si Jeremy Sohan. Nakasalukuyang naglalaro si San Antonio Spurs, nakakampi ni Victor Wembanyama. Nakakuha tayo ng legit information galing mismo sa Basketball Federation ng Poland na maglalaro itong si Jeremy Sohan sa isa sa dalawang tune-up games ng Poland versus New Zealand at Gilas Pilipinas. At ngayon pa lang ay lumapag na ang Gilas Pilipinas contingent sa Poland at siguradong maya-maya ay takbuhan na naman yan sa practice. Kaya expect a very strong Poland team na makakatapat ng Gilas. At ang tanong, kaya-kayang pigilan ng Gilas ang NBA star na si Jeremy Sohan? Well, the short answer ay hindi. Pero what is important ay ang makuha rin natin ang ating laro, especially sina Kai Sotto, Dwight Ramos at Chris Newsome, at iba pang mga shooters like Sergio Perez at Calvin Oftana, who struggled offensively against bigger players. Okay naman ang laro ng ating mga big men, led by Junmar Fajardo, Kai Sotto at Carl Tamayo. At dapat rin kumonekta sina Mason Amos at Kevin Kembao galing sa labas. Hindi kayang kay Justin Brown nilang ang opensa. Kailangan rin magtulungan sa depensa. Dahil kahit napakalaki ng mga kalaban at lahat sharpshooter sa tres, kaya kailangan talagang mag-rotate and on time sa rotation dahil grabe ang shooting ng mga European players. Pero kahit ang dami pang kulang sa Gilas, dahil sa unfamiliarity at kulang sa preparation, ay muntik na nating talunin ang Turkey. Pero para sa Gilas, according kay assistant coach Richard Del Rosario, ay almost is not enough. While others may see it as a satisfying first game, our team mindset is, almost is not enough. Yan ay ayon kay Coach Del Rosario. Well, ito talaga ang katotohanan dahil gusto ni Coach Tim Cone na makakuha na ng panalo against European teams. No doubt na napakalakas na ang Gilas at pwede na tayong makipagsabayan against any European teams. Pero hindi pa natin napatunayan na kaya na natin silang talunin at ito ang layunin ng Gilas under Coach Tim Cone. We only have one shot at making it to the Olympics and we cannot be satisfied with almost winning, sabi pa ni Coach Tim Cone. We move on to the next game with a firmer belief that we can hold our own against higher ranked teams with a real chance of reaching our mission of making it to the Paris. Gilas eyes better showing when it faces Poland in another friendly on Sunday, June 30 at 12 a.m. Puyatan na naman ito mga kapatrol. At Kai Sotto, masusubukan na namang muli against legit NBA player ng Poland na si Jeremy Sohan, nakakampi ni Vic Wembanyama. Hindi rin madali ang ginagawa ngayon ng Gilas dahil technically ay walang sapat na preparation time ang Gilas at sumabak sila kaagad sa mga bigating tune-up games versus Turkey at ang susunod naman ay ang Poland. For the record, ay ang Poland ay nasa rank 15 in the world at ang Pilipinas naman ay nasa pang rank 37. At eto ang shoutout na hinihintay nyo mga kapatrol. Shoutout at Ben Sanchez. Sayang talaga at wala si Scottie Thompson na magaling magtibon. Shoutout at user. Grabe ang nipis ng mga tawag for foul para kay Kai kaninang madaling araw live. Pero Gilas, stay high going to Olympic qualifying tournament. Also frontman kay Zachary Sotto. Puso, Gilas Pilipinas. At balitang NBA naman, trade rumors ni Kevin Durant. Maring hindi gusto ng Phoenix Suns na ipagpalit ang dating MVP sa win now Rockets pero dapat nila itong gawin. Si Kevin Durant ang pinakamahusay na pagkakataon ng Phoenix Suns na baguhin ang kanilang roster. Ang Phoenix Suns ay pumasok sa nakaraang season na may championship expectations. Pero sa huli, sila ay natangay sa unang round matapos ang 49 na panalo sa regular season. Sa kasaysayan, medyo bihirang mangyari sa isang koponan to make a jump from there to a championship in the next season. Mula pa noong 1980, 6 na koponan lamang ang nanalo ng mas mababa sa 50 games sa isang season bago naging kampiyon sa susunod.
lahat sila ay may kakaibang nangyari. Ang 2023 Nuggets ay naglaro ng nakaraang season nang wala si Jamal Murray o si Michael Porter Jr. At ang 2022 Warriors ay naglaro ng nakaraang season nang wala si Klay Thompson. Ang 2020 Los Angeles Lakers ay hindi kasama si Anthony Davis para sa 2018-19 season. At ang 2008 Boston Celtics ay hindi kasama si Kevin Garnett o Ray Allen 1 year earlier. At ang 1995-1996 Chicago Bulls ay nagdagdag ng napakalaking bagay noong spring of 1995 nang pumirma sila sa retired guard na si Michael Jordan. At ang 1980 Los Angeles Lakers ay kakadraft pa lang kay Magic Johnson. Sa ganitong pananaw, ang pangkalahatang damdamin ay maaari kang lumundag mula sa 49 o mas mababa pa na panalo patungo sa kampyonato, pero kailangan ng malaking pagbabago. Posible ba ang ganitong pagbabago para sa Phoenix Suns? Well, siguro pwede. Malamang na magiging mas malusog sila sa susunod na season. Si Bradley Beal ay absent ng 29 games at si Kevin Booker ay absent ng 14 games. Ngunit ang Phoenix Suns ay nagkaroon lamang ng 26-15 na record sa mga laro kung saan buo ang kanilang Big Three nung nakaraang season. Ito ay katumbas lamang ng 52 panalo sa isang season. Si Mike Budenholzer ay pwedeng maging isang makapagbubuti sa kanilang bench, ngunit papalitan siya ni Frank Vogel, isang coach na may kampyonato rin sa kanyang resume. Magkakaroon ba ang Phoenix Suns ng major roster upgrade? Well, mahirap isipin na meron. Ang Phoenix Suns ay limitado sa second apron at hindi kontrolado ang anumang unang round picks hanggang 2030. Marahil ay maaring mag-improve ang Phoenix Suns sa mga maliliit na bagay dahil mahirap talagang isipin na magdagdag ang Phoenix Suns ng isang Magic Johnson o isang Michael Jordan ngayong summer. Kung hindi mangyayari para sa Phoenix Suns sa susunod na season, malamang ay hindi na mangyayari para sa kanila kailanman. Si Kevin Durant ay magiging 37 years old na bago ang 2025-26 season at kailangan ng Suns na maglaro ang 14-time All-Star sa All-NBA level dahil sa kahabaan ng kanilang nasakripisyo upang kunin siya at si Bradley Beal, ang tanging 37 years old na player na nagawa ito sa All-NBA team sa panahon ng championship season ay si Kareem Abdul-Jabbar noong 1985 at tanging 37 years old lang ang nakatanggap ng All-NBA honors at 5 sa mga ito ay kay Abdul-Jabbar o kay LeBron James. The Phoenix Suns took a justifiable risk putting this team together. Well, on paper, it looked like it had a genuine championship upside. Ngunit ang potential na iyon ay hindi nagkaroon ng katuparan sa court.